Ang Panama Canal ay gumagamit ng tubig tabang. Bawat barko na tumatawid mula Atlantiko papuntang Pasipiko ay kumukonsumo ng humigit kumulang 173,000 kubiko metro nito, katumbas ng 50 milyong galon, kinukuha mula sa artipisyal na lawa sa gubat at direktang itinatapon sa dagat. Ang kanal sa Isthmus ng Panama ay may habang 80 kilometro at nagdadala ng 5% ng pandaigdigang kalakalang pandagat. Isa ito sa pinakamahalagang shortcut sa mundo at umaasa ito sa ulan. At ang ulan na yon, ang nagsisilbing gasolina nito ay kinapos. Noong 2023, nabawasan ng halos 30% ang ulan sa buong watershed ng kanal kumpara sa karaniwan. Bumaba ng mahigit 3 metro sa normal ang antas ng Goten Lake, ang pangunahing reservoir nagsusuplay ng tubig sa mga lock. Binawasan ng autoridad ng Panama Canal ang bilang ng barkong dumadaan bawat araw sa 22 kayat na pipilitan ang mga barko na magdala ng mas kaunting kargamento dahil sa limitasyon sa lalim ng lubog ng barko. Nagbago ng ruta ang mga shipping line, dumadaan na lang sa Suez Canal o palibot sa dulo ng South America. Tansya ng operator ng kanal na aabot sa 500 hanggang 700 milyong dolyar ang mawawalang kita ngayong 2024. May kompetisyon sa paggamit ng tubig na ito. Ang watershed ng kanal ang pinagkukunan ng inuming tubig ng mahigit 2 milyong taga-Panama, halos kalahati ng populasyon. Kapag bumababa ang lawa, parehong kumukuha ng tubig ang mga barko at tao mula sa parehong lumiliit na pinagkukunan. Dapat pag-isipan ng Panama kung paano tutugon. Ang proyektong dam na nagkakahalaga ng 1.6 bilyong dolyar sa Ilog Rio Indio ay maaaring magdala ng bagong tubig sa sistema. Ngunit ang mga komunidad na nakatira sa tabi ng ilog na iyon ay nagprotesta na gamit ang kanilang mga bangka. Ang Panama Canal ay dinisenyo mahigit 1 siglo na ang nakalipas, batay sa inaasahang tuloy-tuloy na ulan. Ngayon, ikukwento namin kung ano ang nangyayari kapag walang ulan, ano ang kapalit at ano ang balak itayon ng Panama. Unang natangkang gumawa ng kanal sa lebel ng dagat sa Panama ang mga Pranses noong 1881 sa pamumuno ni Ferdinand Lesseps. Naitayo ni Lesseps ang Suez Canal at inisip na gagana rin ito sa Central America, pero nabigo siya. Mas matarik at hindi matatag ang lupa sa gubat kumpara sa disyerto ng Ehipto. Mabilis na namatay ang mga manggagawa dahil sa pagguho ng lupa, natabo ng kagamitan at tropikal na sakit. Sa loob ng dekada 1,800 at 20 manggagawa ang namatay dahil sa yellow fever, malaria at mga aksidente. Pagsapit ng 1,880, nalugi ang kumpanyang Pranses at iniwan ang proyekto. Kinuha ito ng Estados Unidos noong 1,904 na may kaunting ibang plano. Sa halip na labanan ang lupain sa pamamagitan ng paghuhukay hanggang sa antas ng dagat, nagpasya ang mga Amerikanong inhinyero na iyak marito ang plano. Haharangan nila ng dam ang Ilog Chagre, babahain ang malaking lambak at gagawa ng artipisyal na lawa mga 26 na metro taas ng dagat. Iaangat ang mga barko sa lawa gamit ang mga lock sa isang panig, tatawid, tapos ibababa ulit gamit ang mga lock sa kabila. Ang pangunahing estruktura ay ang Gatun Dam na humarang sa Chagre at bumuo ng Gatun Lake na noon ay pinakamalaking artipisyal na lawa sa mundo. Dalawang layunin ang pinagsilbihan ng lawa. Ito ang nagsilbing daanan ng mga barko at dito rin iniimbak ang sariwang tubig na kinakailangan para mapatakbo ang mga lock. Binuksan ang kanal noong Agosto 15, 1914 matapos ang isang dekadang konstruksyon, bilyon-bilyong dolyar sa halaga ngayon at malaking kampanya kontra sakit mula sa lamok. Ayaw nilang maulit ang pagkamatay ng 20,000 katao at hindi pa iyon natatapos. Nagresulta ito sa 80 kilometrong shortcut sa pagitan ng dalawang karagatan na umaasa lang sa gravity at ulan. At yan ang pinakamahalagang detalye ngayon. Walang pump ang mga lock. Ang tubig ay dumadaloy pababa mula sa lawa papunta sa bawat lock chamber na nag-aangat o nagpapababa sa barko bago tuluyang dumalay sa dagat. Ang bawat pagdaan ay nakadepende sa sapat na tubig ng lawa ng Gaton na umaasa naman sa ulan mula sa watershed ng Ilog Chagre para mapuno. Naunawaan ng mga ininyerong nagtayo ng kanal ang panganib. Noong 1,930 si pinakita na ng panapanahong tagtuyot na pwedeng bumaba ng nakababahala ang lebel ng tubig sa lawa ng Gaton. Ang naging tugon ay isa pang dam. Noong 1,935 natapos ang Maden Dam sa itaas ng Ilog Chagre na lumika ng lawa ng Alhajuela. Nagsilbing reserba ang pangalawang imbakan na nag-iipon ng ulan tuwing tag-ulan at inilalabas ito sa lawa ng Gaton tuwing tagtuyot kapag humihinto ang pagpasok ng tubig. Maaga na itayo ang sistemang ito.
Dahil sa kakulangan ng tubig, nagpatayo ang Panama ng dagdag na imbakan. Dahil dito, naghanap ng mas malalaking solusyon ang mga inhinyero. Noong 1960 at 60 sinuri ng Estados Unidos kung pwedeng palitan ng sea level canal ang lock system. Isang panukala sa Project Plowshare ang nag-aral ng paggamit ng nuclear na pagsabog para maghukay ng ruta. Hindi na umabot sa pagpapatupad ang konsepto at sa tingin ko, mabuti na rin yon. Pinapakita lang ito kung gaano kaseryoso ang mga tagaplano sa pisikal na limitasyon ng kanal. Ngayon, wala sa mga alternatibong yon nung kalagitnaan ng siglo ang kailanman ay naipatayo. Siguradong alam mo ang nuclear na ideya. Nananatili ang lock at lawa dahil epektibo ito at nagiging epektibo dahil sapat ang ulan taon-taon. Ang mga nagdisenyo ng kanal ay lumikha ng isang planadong siklo ng tubig na kumukuha ng ulan, iniimbak ito at ginagamit ang tubig na iyon para maipadaan ng mga barko. Lahat ng pag-upgrade mula 1,914 ay para mapanatiling maaasahan ang siklo, pero may kahinaan pa rin ito. Tuwing dumadaan ang barko sa lock, ginagamit ang sariwang tubig na dumadaloy palabas sa dagat at hindi na bumabalik. Ang barkong papasok sa kanal mula Atlantiko ay dadaan sa Gauten Locks, 3 silid na hagdang-hagdang malapit sa baybayin ng Caribbean. Ang bawat silid ay konkreto at may habang 300 metro. Papasok ang barko sa pinakamababang silid at isinasara ang gate sa likod. Binubuksan ang mga balbula sa mga tunnel sa ilalim ng sahig ng lock kaya dumadaloy ang tubig mula sa Gayton Lake. Walang ginagamit na pump. Ang lawa ay nasa humigit kumulang 26 na metro sa taas ng antas ng dagat at ang tubig ay dumadaloy pababa gamit lamang ang grabidad. Habang napupuno ang silid, umaangat ang barko. Kapag pantay na ang tubig sa susunod na silid, bumubukas ang mga gate at sumusulong ang barko. Naulit ito ng 3 beses hanggang lumutang ang barko sa lawa ng Gayton, 26 na metro taas sa dagat. Pagkatapos, naglalayag ito ng 30 kilometro patawid ng lawa papunta sa mga lock sa Panipico kung saan kabaligtaran ang proseso. Unti-unting lumalabas ang tubig sa bawat silid, kaya bumababa ang barko pabalik sa lebel ng dagat at bawat patak ay napupunta sa karagatan. Ang pagdaan sa parehong hanay ng lock ay gumagamit ng 173,000 kubikong metro ng sariwang tubig o 50 milyong galon. Pagdating nito sa dagat, wala na ito. Walang mekanismo ang orihinal na lock para maibalik ang tubig sa lawa. Ngayon, lahat ng tubig ay nagsisimula bilang ulan. Ang watershed ng kanal ay sumasaklaw ng humigit kumulang 2,300 kilometro kwadrado na nakasentro sa sistema ng Ilog Chagre. Ang ulan ang nagpapuno sa mga ilog at sapa na dumadaloy papuntang lawa ng Gayton at lawa ng Alajuela sa itaas. 80% ng ulan ay bumabagsak tuwing tag-ulan, Abril hanggang Disyembre. Sa tuyong buwan, bumabagal ang agos at nababawasan ang reservoir. Ang ganitong pattern ng panahon ay nangangahulugan na lagi nababawasan ng tubig ang lawa ng Gayton sa mga unang buwan ng taon. Sa isang normal na taon, napupuno ulit ito ng ulan sa tag-ulan na sapat para mapanatiling tuloy-tuloy ang operasyon. Pero maliit lang ang labis na yon at kailangan ding mag-supply ng lawa sa iba pa bukod sa barko. Kapag bumaba ang antas ng lawa, nililimitahan ng autoridad ng kanal ang lalim ng paglubog ng mga barko na tinatawag na draft. Karaniwan, ang Panamax locks ay may draft na 40 talampakan. Noong 2023, ibinaba ng autoridad ng kanal ang limitasyon sa 44 na talampakan. Mukhang maliit ang 6 na talampakan pero direktang naaapektuhan nito ang dami ng kargamentong kayang dalhin ng barko. Kapag ang container ship ay kailangang bawasan ng draft, kailangan nitong mag-iwan ng kargamento o ilipat sa ibang barko, kaya mas kaunti ang produktong naipapadala at tumataas ang gastos bawat container. Kung patuloy na bumababa ang antas ng lawa, binabawasan ng autoridad ng kanal ang kabuuang bilang ng mga biyahe na pinapayagan bawat araw. Mas kaunting barko sa lock ay nagre-resulta sa mas kaunting tubig na lumalabas, kaya may oras para dumating ang ulan o magpakawala ng tubig mula Lake Alajuela para mapanatili ang antas. Ang pagpapalawak na natapos noong 2016 ay inaasahang makakatulong. Ang ikatlong hanay ng lock para sa mas malalaking Neo-Panamax na barko ay may mga basen na pangtipid ng tubig sa tabi ng bawat silid. Kinukuha ng mga basin na ito ang 60% ng tubig kada lockage sa pamamagitan ng pag-drain sa gilid papunta sa holding pool, imbis na tuluyang dumiretso sa dagat. Ngayon ko lang nalaman na lockage pala ang tawag dito. Ang recycled na tubig ay ibinabalik sa susunod na cycle. Sa papel, malaking pagbuti, di ba? Sa aktual na paggamit, mas maliit ang naging benepisyo kaysa sa inaasahan. Mas malalaki ang mga bagong lock at mas malalaki rin ang mga barkong dumadaan dito. Kaya bawat lockage ay nangangailangan pa rin ng malaking dami ng tubig kahit na nire-recycle na ito. Mas mababa na mga 7% lang ang natitipid kada pagdaan kumpara sa orihinal na lock. Ang layunin ng pagpapalawak ay mapataas ang trapiko sa kanal, kaya tumaas din ang demand sa tubig kahit bahagyang gumanda ang kahusayan bawat pagdaan.
Ang supply ng tubig ng kanal ay hindi lang para sa pagdaan ng mga barko. Ang pagsingaw ay nag-aalis ng tubig mula sa ibabaw ng lawa buong taon, lalo na tuwing mainit at tuyong mga buwan. Ang pagliha ng kuryenteng hydroelectric sa gate at dam ay nangangailangan ng kontroladong pagpapakawala ng tubig at ang parehong watershed ang pinagmumulan ng inuming tubig ng 2 milyong taga-Panama. Sinabi ng autoridad ng kanal na mas inuuna ang konsumo ng tao kaysa nabigasyon kung kailangang mamili na makatuwiran. Bawat galon ng tubig na ginagamit para sa lockage ay isang galon na hindi na magagamit para sa ibang pangangailangan. Kapag kinukulang ang ulan, wala nang ibang mapagkukunan, walang pipeline mula sa ibang ilog at walang reserba sa labas ng watershed. Ang sistema ay nakaasa lang sa bigay ng langit at noong 2023, hindi ito naging sapat. Ang kahinaan ng kanal sa tagtuyot ay hindi dumating ng walang babala. Paulit-ulit na itong nagpakilala sa loob ng 4 na dekada at sa bawat pagkakataon ay palakas ng palakas. Noong 1982, 1983 malakas na El Nino ang nakaapekto sa pag-ulan sa gitnang Amerika. Dahil bumaba ang Gatun Lake, nagpatupad ang otoridad ng kanal ng draft restriction kaya napilitang bawasan ng mga barko ang karga. Ito ang unang malaking abala sa operasyon dahil sa supply ng tubig. Inalis ang mga restriksyon nang bumalik ang ulan at nawala sa pansin ng mundo ang insidente. Pagkalipas ng 15 taon, naulit ito. Ang El Nino noong 1997-1998 ay nagdulot ng matinding tagtuyot sa watershed. Bumalik ang draft na limitasyon, nag-adjust ang schedule ng mga kumpanya at tumanggap ng mas kaunting kargamento hanggang bumuti ang kalagayan matapos ang krisis ay normal na ulit ang operasyon. Ang ikatlong babala ay dumating noong 2015 at 2016 sa isa na namang El Nino, ngunit ngayon ay mas kritikal ang tiyempo. Malapit na matapos ang proyekto ng pagpapalawak ng kanal at bubuksan ang Neo-Panamax Lock sa Hunyo 2016. Laghanda ang Panama na tumanggap ng mas malalaking barko at mas mataas na dami ng trapiko, ngunit nahihirapan na ang watershed na matugunan ang kasalukuyang pangangailangan. Ipinatupad ulit ang draft limits. Binuksan ang bagong locks ayon sa schedule pero ipinakita ng tagtuyot ang tanong na hindi nasagot ng pagpapalawak. Saan manggagaling ang lahat ng dagdag na tubig? Ang 2011 ay isa sa 5 pinakatuyong taon sa kasaysayan ng watershed ng kanal kaya bumaba ang tubig sa lawa. Nagpatupad ang autoridad ng kanal ng dagdag singil sa tubig tabang noong Pebrero 2020 dahil hindi na sapat ang voluntaryong pagtitipid. Bawat barkong dumadaan ay kailangan magbayad ng karagdagang bayad na nagsisimula sa $10,000, dagdag pa ang variable na bahagi depende sa laki ng barko. Ang dagdag bayad ay ginawa para makalikom ng pondo sa pamamahala ng tubig, pero naging palatandaan din ito na may kakulangan sa tubig kaya nagkaroon ito ng presyo. 4 na beses nang may malinaw na babala sa loob ng 4 na dekada, laging kasabay ng El Nino na naging sanhi ng pagkaantala ng operasyon bago ito nawala. Nang bumalik sa normal ang ulan, itinuring lang ito ng lahat bilang pansamantalang abala. Pero ang tagtuyot noong 2023, hindi yun nawala. Bumaba ng 30% ang ulan sa buong watershed ng kanal kumpara sa karaniwan. Ang lawa ng Gatun ay lampas 3 metro ang ibinaba mula sa normal na antas ng operasyon. Isa ito sa pinakatuyong taon ng watershed mula nang magtala. Sinimulang higpitan ng autoridad ng kanal ang bilang ng mga transit kalagitnaan ng taon. Noong Hunyo 2023, nilimitahan ang araw-araw na transit sa 32, bumaba sa 31 matapos ang ilang linggo at patuloy pang bumaba sa huling bahagi ng 2023 at pagpasok ng 2024. Ang kanal ay may 25 transit kada araw, ngunit inanunsyo ng autoridad na magiging 22 transit lang bawat araw sa unang bahagi ng 2024, pinakamababa sa mga nakaraang taon. Humigpit din ang mga restriksyon sa draft. Kasabay nito, bumaba ang pinapayagang maximum draft sa humigit kumulang 44 na talampakan, 6 na talampakan na mas mababa kaysa sa karaniwang limitasyon. Ang mga barkong di makasunod sa restriksyon ay nagbawas ng karga o hindi tumawid sa kanal. Ayon sa press release ng ECP, ang Oktubre 2023 ang pinakatuyong Oktubre sa watershed mula 1,950. Mahalaga ito dahil ang Oktubre, malapit sa dulo ng tag-ulan, ay inaasahang magpupuno ng mga reservoir para sa tagtuyot na nagsisimula kada Enero. Pumasok ang mga lawas sa tagtuyot na halos walang reserba.
Ayon sa siyentipikong pagsusuring ibinuod ng Associated Press, ang matinding kakulangan ng ulan noong 2023 ay dahil sa El Nino tulad ng mga naunang tagtuyot sa kanal. Binigyan diin ng mga mananaliksik ang pangmatagalang alalahanin dahil ayon sa proyeksyon ng klima, mas madalas mangyayari ang matinding kakulangan ng tubig sa watershed ng kanal habang lumilipas ang siglo. Ang tagtuyot noong 2023 ay dulot ng kilalang dahilan, ngunit ipinapakita ng tindi nito na maaring lumala pa ang mga kondisyon sa inaharap. Pagsapit ng unang bahagi ng 2024, ang sitwasyon ay hindi na lamang isang pagtataya o isang planong senaryo. Nililimitahan ang mga barko, nabawasan ang kapasidad ng kargamento at inililihis ng mga kumpanya ng pagpapadala ang kanilang mga barko ng libu-libong milya paikot sa Timog Amerika. Ang kanal na dating maasahang shortcut sa pandagdigang kalakalan ay hindi na tiyak kung kailan o kung makakadaan pa ang mga barko. Ang Panama Canal ay humahawak ng halos 40% ng container traffic sa pagitan ng Asia at silangang baybayin ng US. Nang bawasan ng kanal ang araw-araw na pagdaan ng mga barko sa 22 at ibaba ang draft limit sa 44 na talampakan, hindi lang bumagal ang ruta, nagsimula pa itong magkabuhol-buhol. Dumating ang mga barko sa kanal at sumali sa pila, kung saan ang paghihintay ay tumagal ng ilang oras hanggang araw. May ilang mga carrier na nagpasya na hindi sulit ang paghihintay kaya inilipat nila ang ruta ng kanilang mga barko sa paligid ng Cape Horn o kaya naman ay pakanluran sa pamamagitan ng Suez Canal. Nagpahaba ito ng libu-libong milya at higit isang linggo sa bawat biyahe. Dahil sa mas mahahabang biyahe, mas maraming krudo ang nauubos, natatali ang mga barko at humahaba ang paghihintay sa padala. Tumaas din ang freight rates habang lumiit ang kapasidad. Ang abala ay hindi lang nakaapekto sa mga barkong naipit sa pila dahil ang container shipping ay may mahigpit at paikot na schedule. Kapag may isang barko na nahuli ng dating sa isang pantalan, nagkakaroon ng sunod-sunod na problema tulad ng hindi pagkakatugma ng schedule, pagkaantala ng mga feeder service at mga kargamento na naiipon sa pantalan na naghihintay ng slot na lumagpas na. Ang ilang araw ng kawalan ng katiyakan sa bungad ng kanal ay maaring magdulot ng linggong abala sa mga pantalan sa Asia, baybayin ng Golpo ng Mexico at hilagang Europa. Sa loob ng Panama, mas direkta ang pinsalang pinansyal. Ang autoridad ng kanal ay kumokolekta ng bayad sa bawat pagdaan at nitong mga nakaraang taon, ang mga bayad na ito ay nagdala ng humigit kumulang 2.5 hanggang 3 bilyong dolyar taon-taon. Ang kita ay pumapasok sa pambansang kabangyaman ng Panama at ginagamit sa infrastruktura, edukasyon at serbisyong pampubliko. Nang bawasan ng otoridad ang mga pagdaan ng mahigit sa 1 katlo, bumaba rin ang kita mula sa bayad. Tinatayang aabot sa pagitan ng 500 milyon at 700 milyong dolyar ang mawawala sa kita para sa 2024 lamang ayon sa pamunuan ng otoridad ng kanal. Para sa maliit na bansang may 4 na milyong tao, malaking kakulangan yon. Ang kanal ang pinakamahalagang ari-ariya ng ekonomiya ng Panama. Hindi lang operasyon ng otoridad ang apektado ng nabawasang kita, kundi pati paggastos ng gobyerno ay nalilimitahan. Bawat barkong pinaalis o pinadaan sa ibang ruta ay katumbas ng nawalang bayad sa pagdaan. Pero ang pinakamabigat na pressure ay hindi pinansyal, kundi personal. Ang parehong watershed na nagbibigay ng tubig sa lawa ng Gayton, gaya ng sinabi natin, ang siyang pinagmumula ng lahat ng inuming tubig. Sabi ng otoridad ng kanal, iyon ang inuuna nila. Sa aktwal, tuwing dumadaan ang barko sa lock, 50 milyong galon ng tubig ang napupunta sa dagat at malayo sa pinagkukunan ng tubig para sa mga gripo, lalo na tuwing tagtuyot. Totoo may kompetisyon doon. Mababa na ang tubig sa lawa kaya bawat desisyon sa operasyon ay sinusundan ng tanong, gaano karaming tubig ang pwedeng ilaan sa mga barko nang hindi nalalagay sa panganib ang inuming tubig? Ang mga opisyal ng kanal ang namamahala sa schedule ng mga pagdaan ng barko at sistema ng tubig mula sa isang imbakan at may paraan silang pabagalin ang pagkaubos. Ang draft limits at dagdag bayarin ay pwedeng magrasyon ng tubig pero pamamahala lang ito sa pagbaba ng supply, hindi nagdadagdag ng panibago. At pagsapit ng unang bahagi ng 2024, ang tanong ay nagbago mula sa kung paano hahatiin ang kakulangan patungo sa kung may paraan pa ba ang kanal na makalika ng mas maraming tubig bago dumating ang susunod na tagtuyot. Hindi malulutas ng kanal ang tagtuyot gamit ang kasalukuyang infrastruktura. 2 dekada na ring bawal silang magtayo ng bago sa labas ng watershed dahil sa batas. Noong 2006 inaprubahan ng Panama ang pagpapalawak ng kanal at paglika ng mga Neo-Panamax Lock. Kasama sa batas na nagpapahintulot nito ang isang restriksyon. Ipinagbawal nito ang otoridad ng kanal na magtayo ng mga bagong imbakan ng tubig o palawakin ang hangganan ng watershed lampas sa kasalukuyang limitasyon nito. Nilalayo ng probisyong ito na limitahan ang pagpapalawak at protektahan ng mga komunidad sa labas ng kanal basin mula sa pagpapaalis at naging epektibo ito.
Dahil dito, kulang pa rin ang supply ng tubig sa kanal hanggang bumagsak ang hadlang noong Hulyo 2024. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ng Panama ang restriksyon noong 2006 kaya pwedeng maghanap ng bagong pinagkukunan ng tubig ang awtoridad ng kanal sa labas ng orihinal na watershed. Hindi inaproba ng proyekto, binuksan lang muli ang legal na pintuan na 18 taon ng sarado na agad sinunggaban ng awtoridad ng kanal. Noong Marso 2025, inaprubahan ng lupon ng ACP ang mga plano para ituloy ito. Sa pamamagitan ng isang imbakan ng tubig sa Rio Indio, isang ilog na dumadaloy papuntang Caribbean, mga 30 kilometro sa kanluran ng kasalukuyang watershed ng kanal, ang proyekto ay magtatayo ng dam sa ilog at lilika ng isang bagong lawa na kayang magbigay ng tubig papunta sa lawa ng Gayton sa pamamagitan ng sistema ng mga lagusan o kanal. Tinatayang nga sa $1.6 bilyong ang halaga. Aabuti ng 4 hanggang 5 taon ang konstruksyon at matapos ito, ayon sa otoridad, susuporta ang imbakan ng tubig ng 12 hanggang 13 dagdag na pagdaan kada araw. Sapat ito para maibalik ang nawalang kapasidad ng tagtuyot at magsilbing proteksyon sa mga susunod pang tagtuyot. Bukod sa kanal, makakatulong ang bagong imbakan ng tubig sa supply ng inuming tubig ng Panama. Hindi na naghintay ang mga komunidad sa Rio Indio sa boto ng lupon. Alam ng mga residente sa maliliit na bayan at pamayanang magsasaka sa tabi ng ilog na ang pagtatayo ng dam ay magpapalubog sa kanilang lupa, tahanan at pamumuhay. Nagsimula na ang mga protesta bago pa man maaprubahan ang konstruksyon. Sumakay ang mga residente sa kanilang mga bangka sa mismong ilog, nagpoprotesta laban sa proyektong kinatatakutan nilang tuluyang magpapawala sa kanilang mga komunidad. Umakyat ang mga outreach team ng ACP sa ilog para makipagkita sa mga apektadong pamilya, dalang mga poster, materyales at pangakong konsultasyon. Ipinaliwanag ng awtoridad ng kanal ang negosasyon sa relokasyon at kompensasyon pero para sa mga residente, tila ipinabatid lang sa kanila ang desisyon na hindi na mababago. Mahina na ang tiwala ng komunidad sa awtoridad bago pa ang proyekto at hindi ito lumakas sa umpisa ng pakikisalamuha. Pareho silang may malaking nakataya. Bilyon-bilyong dolyar taon-taon ang kinikita ng kanal para sa pambansang kabangyaman ng Panama na ginagamit sa paaralan, ospital at infrastruktura ng bansa. Mahalaga ang pagprotekta sa kapasidad ng kanal para sa pambansang kaligtasang pang-ekonomiya. Pero ang mga nakatira sa tabi ng Rio Indio, mga taga-Panama din at hinihiling na isakripisyo ang kanilang tahanan at sakahan para magpatuloy ang biyahe ng container ship. Pinapapalabas ng otoridad na kapakipakinabang ang proyekto sa bansa, ngunit para sa mga residente, inuuna ng gobyerno ang kalakalan kaysa buhay nila. Ang dam na ito ang pangunahing bahagi ng estratehiya sa tubig ng otoridad ng kanal, pero hindi ito ang nag-iisang opsyon. Sinuri ng mga inhinyero ng ACP kung pwedeng itaas ang antas ng tubig sa mga lawa sa pamamagitan ng dredging at pagbabago ng mga dam. Sinuri rin nila ang mga karagdagang sistema ng muling paggamit ng tubig na maaaring makabawi pa ng mas maraming tubig na kasalukuyang napupunta sa karagatan mula sa mga lock. Tinalakay rin ang desalination para makuha ang inuming tubig ng lungsod ng Panama mula sa tubig alat kaya't mas marami pang sariwang tubig ang magagamit sa operasyon ng kanal. Ang mga alternatibong ito ay magastos, komplikado o pareho at wala ring kayang magbigay ng ganoong karaming bagong supply na ipinapangako ng Rio Indio Reservoir. Desidido ang awtoridad ng kanal na ituloy ang proyekto at may schedule na. Posibleng simula ng paghahanda ng lupa sa loob ng susunod na taon. Dahil sa hamon sa batas, pagtutol ng komunidad at laki ng konstruksyon, hindi pa rin tiyak ang Rio Indio Reservoir. Isang siglo nang nakalipas, nagtayo ang Panama ng malawak na sistema ng tubig sa gubat na nagbago ng mga ilog, nagpalubog ng lambak at nagpalikas sa mga komunidad. Para magawa ito, maaring kailanganin ng bansa na gawin muli ang katulad na bagay, ngunit sa pagkakataong ito, sarili nitong mga mamamayan ang maapektuhan. Nagbabantay, nagpoprotesta at humihiling na marinig ang kanilang boses sa mga desisyon kung ano ang itatayo at sino ang magbabayad. Salamat sa panonood.